Bakit mas mataas ang insidente ng diabetes kumpara noon at saka ngayon? Kasi dati, pag sinabing diabetes, sakit siya na matatanda. Pero ngayon, pabataan nagkakaroon ng diabetes. No? Even at the age of 30s or 40s, nagkakaroon ng diabetes. Lifestyle nga yan. Particularly pagkain and then stress. Kaya it is a lifestyle disease. Stress is a big factor kung bakit tayo nagkakaroon ng iba't ibang uri sakit. Oo. At ang pinakamahirap nga yung magkakaroon na ng komplikasyon. Yes. Alam mo, meron pa ako nabasang article, no? Sa Korea, a study was conducted, no? Kapag kulang ka daw ng sleep, at least mas 6 hours and below, mas may tendency kang tumaas ang blood sugar. Naku, ganyan ako ngayon lately. Hindi ako makatulog na mabuti. So kung kunyari ang tulog mo ay less mga, than 6 hours. lalo na kung 3 oras lang. Ang pag-usapan natin ay those people working at the call center. Iba pa rin ang tulog sa umaga at sa gabi. Nakakapagpataas din ng diabetes yun. Yung blood sugar. Simptomas ng diabetes. Itong hindi ka blood sugar nakakatulog. at saka hypertension, nakakataas daw yun. Oo. So talagang napaka-importante ng pagtulog. Ngayon may isang study na sabi, ito raw pag Facebook natin, syempre nakatingin tayo lagi dun sa ating mga gadgets na maliliwanag at saka paglalaro sa ating mga gadgets before tayo makatulog. Yan daw dahilan kaya hindi tayo makatulog. Yes, oo. Meron kang tinatawag na sleep hygiene. Ibig sabihin, you should not put anything stimulating within your sleeping environment. So ako wala akong TV sa kwarto ko. Dati meron, no? Dati, yan, palagi ako nagla-laptop pero totally wala na. At saka, pag sinabi natin sleep hygiene, dapat i-condition mo yung sarili mo pagdating ng alas 9, alas 10, tulog na ako. Pagkatapos ngayon, totally, ideally, dapat madilim. Kasi pag tayo madilim nagtutulog, mas nagpaproduce ka ng growth hormone o melatonin. Pero kapag meron tayong sabihin natin medyo may ilaw, mas hindi ka nagpaproduce nun. Kaya hindi tayo masyadong lalaki. Kaya